beloved, Boss Mike Cervera. Pambansang fake news peddler. Ayan, o kita nyo? Sino? Ay, i-connect natin to. Sa sinasabi ko kay Sara, bakit nga ba hindi siya nagsasalita, hindi niya tinatama yung kanyang mga taga-suporta sa nilalabas na mga fake news, bagkus parang ini-enjoy pa niya. Tuwang-tuwa pa ang putang ina. Alam niyong ginagawa, mga kababayan, nung natanong patungkol sa may sakit daw si Pangulong Bongbong na stage 4, abay, halakhak pa. Halakhak pa ang bruha. Humahalakhak, mga kababayan, si Sara Duterte. Kaya eto na ngayon, ikaw na Sara Duterte ang #1 na fake news peddler. Sa bansang ito, nakakahiya ka, Vice President ka pa naman. Eto na, pasok. Referring to you as the Okay. fake news peddler. Unang-una kasi ako nagbanta kay BP Sara ng Queen of Fake News. So, kung sino ka man, unang-una, paano niya nasabi na fake news tayo? Ang lahat na sinasabi natin dito, sabi ko nga ay nanggagaling sa mga heads ng department. At ito naman po ay in-explain ko lang kung ano ang mensahe ng Pangulo. At kung ito naman ay nanggagaling sa mga taong dapat kong matanong, wala akong masasabing fake news. So ito ay definitely paninira at malamang siya ay isang troll. Certified troll. Ito po ma'am, galing to sa TikTok. Comment ito regarding dun sa press con nyo po about the 145 billion budget for the Central Mindanao Highway. Kung maaari ma'am, basahin nyo po Okay. ma'am. From paghahatian lang yan nila, auntie, magkano kaya mapunta sa'yo? So, ito yung ganitong klaseng tao. Actually, hindi ako pumapansin sa basher. Ako rin, ayoko ng mga ganyan. No, mga kababayan, yung mga banat, pang bobo lang. Yung mga ganyang comment, Attorney Claire Castro, alam mong DDS agad yan. Kapag kayong tanong, walang laman. Pag walang laman, mga kababayan, alam nyo na agad yan. Diba? DDS, yung mga ganyang tirada. Walang argumento, walang tira. Tuloy. Sa mga walang masyadong utak, hindi magamit Ay! Attorney, anong walang masyadong utak? Sabihin mo na lang, gamunggo yung mga utak nila. Katulad ng grupo nila Libayan, gamunggo yung mga utak. Tignan nyo naman mga kababayan, haharap sa camera, ang papangit ng mga itsura. Yung ba nag-iisip talaga? Kung ikaw ay matino ka, humarap ka sa camera, kailangan gwapong-gwapo ka. At kailangan magandang-maganda ka. Parang tulad namin ni Atty. Claire Castro, pag humaharap sa inyo, gwapo at maganda. Tao pa ko ha! Nako, ewan ko. Attorney, tuloy. na masyadong pinapansin to. Imagine mo sinabi, Sir Jim, paghati-hatian lang yan nila, auntie. Paano mo nasabing paghati-hatian? Teka, nandun ka ba? Nandun ka ba sa meeting? Kasama ka ba doon sa gagawa ng highway na ito? Kung wala ka doon, wala kang karapatan na magbintang dahil kawawa ka, dahil nadudun ka sa mundo nang walang kaalam-alam. Baka nakatira siya sa Mars. Kawawa. May sarili silang mundo, Yussi Claire. May sariling mundo ang mga DDS. Yung mga utak na yan, mga kababayan, daig pa mga kababayan yung mga nasa mental. Dahil may sarili silang mundo. Sa totoo lang, baka magulat kayo. Yung mga yan, kinakausap yung mga sarili. Baka nga hindi na ho natutulog eh. Sa sobrang takot nila mga kababayan, dahil nga po sa mga nangyayari, binabantayan na nila pati sarili nila. Tanungin nyo mga kababayan kung natutulog pa. Hindi ako natutulog kasi binabantayan ko yung sarili ko. Dahil binabantayan mo yung sarili mo kasi may gera, baka umabot dito. Grabe, no? Eto na. Alam mo ma'am, ano naman tayo? Mag-shift ulit tayo ma'am sa... Ano naman, si Commodore Tariela, nagtatatawa ng ganyan, kaya naiinis sa'yo yung mga DDS eh.
Oo. Commodore Tariela, huwag kang magtatawa ng ganyan. Baka panggigilan ka ng mga DDS. Okay. Mga light questions. Parang nakikita ko na yung itsura nyo ma'am pag nagpe-press ko eh. Gusto ko light lang tayo. Yes, go. Pareho tayo ma'am ng pinanggalingan. We both grew up in Tondo. Can you describe us ma'am saan kayo nag-aral sa Tondo? Mga taga-Tondo pala ito, mga kababayan, ano? Mga taga-Tondo. Mula elementary hanggang high school. Nasabi ko sa inyo ma'am, ako batang Tondo din ako. Saan nga kayo sa Tondo ma'am lumaki? Okay, lumaki ako sa Gagalangin, Tondo, Manila. Nako! Elementary, high school ako sa St. Joseph School, Gagalangin. Ah! At yung aking high school life doon ay makulay. Makulay siya in a way. Bakit? Kasi co-ed kami. Kayo ba? Co-ed din kayo, di ba? Ako ma'am, hindi ako mayamang taga-Tondo eh. Publikong paaralan lang ako. So mabatong paaralan ng Magat Salamat. Abad Santos. Abad Kasi Santos High School. Tingnan nyo mga kababayan, no? Parang ako lang yan. Mababang paaralan ng Pugo Elementary School. Di ba, Dictos Rex? Nandiyan ba si Arnold Lopez? Ako! Alicia Duran, ikaw, Teresita Tan. Kayo siguro mayayamang kayo eh. Ako hindi Pinanganak ho akong walang minana sa magulang. Pinanganak ho ako na salat talaga, mga kababayan. Salat na salat na salat. Wala ho. Ultimo ho, pambaon, wala. Kailangan mo pang magtinda ng mga gulay-gulay sa palengke bago ka magkapera. Diba? Ganun tayo mga kababayan. Kapag hindi mo na ibenta, iuwi mo, yun yung lulutuin na ulam nyo na. Mamaya na natin pag-usapan yung mga baka may maiyak pa. Ito yung school na yan. Pumunta, nag-lecture tayo dyan, magaling Yes, yan. So, yung high school ko kasi, siguro late bloomer. Mas, Late bloomer! Parehas kami ni Atty. Claire Castro, ni Yusek. Alam nyo na! Alam nyo na! Meron kaming pagkakatugmang dalawa! At least aminado kami. Diba, Dictos Rex? At least kami aminado. Hindi namin, pinagkakaila. Diba? Pagkakaila mo pa ba yan? Diba? Tuloy. nag-strive ako na mag-aral nung starting ng grade 5. Bakit? Kasi hindi ko naman alam na may honor student. Nalaman ko lang grade 4. Grade 4 ako kasi nanay ko teacher eh. Hindi niya ako pinupush. Sa same school, ma'am? Hindi. Sa Marcelo H. Del Pilar High School, Malolos, Bulacan. Nako! Kita nyo, taga Malolos pala ito sa MH Del Pilar, oh. Malapit na malapit na. Malapit na yan sa sa may kawayan na college. So, everyday nagbabiyahe. Ang tatay ko kasi at that time, lawyer siya ng Baliwag Transit. Sinong taga Bulacan din eh? Sino nag-aral sa inyo sa Lias? Sino nag-aral sa inyo sa Lias? Baka classmate nyo ako nung araw. Diba? Taga Lias ako eh. So, sa kanya, Baliwag Transit. So, diretso yung sa Malolos, Bulacan. So, everyday, imagine mo from Manila, from Tondo, pabiyahe mama ko, yung nanay ko, papuntang Malolos, Bulacan. Nako. Pero walang sawa. Walang absent. Walang absent? Walang absent yung nanay ko. Siguro maliban na kung may sakit siya. Hindi nga yan nagbabakasyon. Para bang pag nasa bakasyon siya, yung summer vacation, gagawa pa yan ng lesson plan. So, ganun yung nanay ko. So, sino ang mas Grabe sipag ng nanay ni Atty. Claire, ano? may sa inyo, ma'am? Influence growing up? Your mother as a teacher or your father as a lawyer? Teka lang, ang tatay ko kasi hindi rin naman nakikialam sa buhay ko eh. Pero, ang nanay ko, di rin talaga nila ako pinupush. Ito, hindi ko alam nga ngayon kung ina-analyze kung ano ba yung naging buhay ko na high school. Kasi, nag-try ako sa sarili ko para umangat. Kita nyo? Dapat ganun kayong mga DDS. Itulak nyo yung sarili nyo para umangat. Hindi yung manghihila kayo ng ibang tao na katulad ni Sarah, hila ng hila para siya yung umangat at yung tao na hinihila niya bumaba. Baliktad. Tatangan nyo talaga. Ewan ko sa inyo. Basta mga DDS, mga bobo. Tandaan nyo, basta DDS, tanga, bobot, mangmang. Anyways, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. Kita-kita po tayo mamayang gabi
Ako po muli ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Our beloved Boss Mike Cervera.